paiwas ba palagi ang partner mo? Ito ang gawin mo. Yes, ito mga utol, kung paiwas palagi yung partner mo, ay syempre, masakit talaga ito pagdating sa'yo. Yung tipong parang palagi ka na lang iniiwasan. Palagi na lang daw siya busy. Palagi na lang siyang merong gagawin na kasunod. Kakausap nyo pa lang, no? Yung dating pag-uusap ninyo na babad kayo palagi sa phone is ngayon hanggang 5 minutes na lang, or kung minsan hindi na umabot ng 5 minutes. Oh. Yes, di ba? So ito mga utol, ito po ay palaging paiwas, which is avoidant behavior. Ano kaya yung meron sa tao na nagpapaiwas palagi? Na puro talaga paiwas. Actually ito mga utol, naranasan ko rin yung ganitong behavior na pinapakita sa akin ng partner. Actually, mapababae mapalalaki ito ha, yung video natin. So, nung time na yon na siya ay palaging paiwas, syempre, nakakagulat ito or nakapagtataka. Uy, teka lang, kahapon okay kami ah. Bakit ngayon puro na lang siya paiwas? Bakit palagi siyang busy? And kung tatawag man is bigla na lang magpapaalam. Babe, pasensya na ha, may gagawin pa muna ako. Meron pa akong lakad or andito si boss or kung ano-ano na lang napalusot. Diba? Ganun din po yon sa inyo sigurado. So yun po ang nangyari sa akin. But guess what? Ito po ang natuklasan ko. Siya po ay merong tinatago. Oh. Yes. Ibig sabihin utol, kapag puro paiwas yung partner mo, in short, meron po talaga yang tinatago. Meron po yang iniiwas sa'yo. That's why umiiwas talaga siya sa'yo. Kasi meron siyang iniingatan, meron siyang tinatagong lihim. Or mostly talaga ay meron po yang ginagawa na hindi kaaya-aya. Oh, no. Yes. And ito ngayon mga utol, yung paiwas kasi ay hindi rin ito nagkakalayo sa partner na humihingi ng space. Kulang na lang talaga ay sasabihin niya ito. But the behavior is pareho pa rin. Kapag humihingi ng space yung partner mo sa'yo, okay, puro siya paiwas. Nagpaparamdam but puro pa rin paiwas. So di ba? Mabibigyan ka ng curiosity, mabibigyan ka ng palaisipan. And kahit hindi man siya magsalita or hindi niya man sasabihin sa'yo na hihingi siya ng space, maguguluhan ka rin lalo, di ba? Uy, ano kaya yung pinapakita niyang behavior sa ngayon? Bakit palagi siyang paiwas? Ano kaya yung meron sa bawat kinikilos niya? And ito yung magiging automatic response ng sarili natin. Mag-iimbestiga tayo. Kapag the more tayong naku-curious, the more tayong nababahala, the more tayong napaparaning, no, is mas lalo tayong nag-iimbestiga. Dito na magsisimula na tayo ay magtatanong-tanong sa mutual friends or sa circle of friends or sa mga relatives niya man. Uy, kamusta na si ano? Nandiyan ba siya tita? Or, uy tol, kamusta? Andyan na ba si ano? Ano yung balita kay ano? Or di kaya sa mga kaibigan ninyo? No, magtatanong-tanong ka talaga. And para makakuha ka lang ng validation kung ano ba talaga yung totoo. Kasi, yun na nga, nabibigyan ka ng curiosity dahil wala tayong kaalam-alam kung ano ba talaga yung katotohanan. Puro siya paiwas na dati hindi naman ganito. And parang unusual yung bawat kinikilos niya. So, automatic talaga yan sa atin utol na mag-iimbestiga. So, but this time, sa video na ito, ay kahit hindi ka na mag-imbestiga, ito ngayon, ine-explain ko na sa inyo dahil magagarantiya ko sa inyo, 99% ay may tinatago po yan. Oh. Ibig sabihin talaga utol ay meron po yang iniiwas sa'yo. So, ano nga ba ngayon ang dapat nating gagawin once na ganito yung partner natin, no? Dito na po magiging applicable yung no contact rule. Kapag siya ay paiwas, kulang na lang talaga ay hindi ka na lang niya kikibuin. Kulang na lang talaga ay sasabihin niya sa'yo na, hoy, ikaw, partner ko, mag-set aside ka muna, no? Isang tabi muna kita and babalikan na lang kita kung kailan ko gusto. So yun po ang gustong mangyari nito. Kulang na lang talaga ay sasabihin niya yun sa'yo. Pero syempre, para hindi mapaghalata na siya ay may tinatago, na para hindi rin talaga mahahalata na siya ay manloloko or sinungaling, walang kwenta, is ipapakita niya sa'yo na parang wala siyang ginagawa.
Pero sa kinikilos niya utol, hindi niya po ito matatakpan. Malalaman at saka malalaman mo talaga ito. Doon pa lang sa palaging paiwas, na kung dati araw-araw palagi naman kayo nag-uusap, babad kayo 24/7, and then ngayon puro na lang paiwas, may gagawin pa ako, no? Masama yung pakiramdam ko, or kung ano-ano pa na palusot. So ito nga, dito na natin gagawin yung no contact rule. Kung kulang na lang ay hindi ka niya kikibuin. So ngayon, mas lalo pa nating i-apply yung no contact rule. 'Di ba? Mas lalo tayong mapapa-question, "Uy, Kuya Kiko, 'di ba? Yun na nga ang gusto niya, na kulang na lang hindi ko sila didisturbuhin." So ngayon, kung gagawin natin yung no contact rule, edi mas lalo nilang magugustuhan yun. Pero ito mga utol, mas lalo lang nila or mas lalo lang itong magugustuhan ng partner mo kapag alam niya na meron siyang reserba na isang ikaw. No? Na nandiyan ka lang, siya mismo ang nag-set aside sa'yo. So ibig sabihin, siya rin mismo ang dadampot sa'yo someday. Versus sa ikaw yung umatras, so wala siyang karapatan ngayon na balikan ka. Hindi ka niya madadampot, hindi ka niya mababalikan anytime kasi ikaw yung umatras dito, hindi yung siya. So instead na magiging masaya siya, pero ikaw ito yung kusa na umatras, na wala, naglaho, hindi na nagparamdam, nag-no contact, dito po siya mababahala. Magti-twist po ang lahat-lahat utol. Na kung dati ikaw yung naku-curious, siya ito ngayon yung maku-curious. Uy, teka lang. Wala man lang akong sinabi sa partner ko na may ginagawa akong kalokohan. Or hindi niya malang alam kung ano yung mga pinaggagawa ko dito, pero bakit bigla siyang nawala? Pero yung hindi niya alam, sa bawat pala kinikilos niya ay alam na natin na siya ay may tinatago. Dahil puro na lang paiwas. Yes, magiging wais tayo dito na kung mautak siya, dapat ay mas mautak ka. Na kung mautak siya, mas talo ka kung puro ka puso. So, utak sa utak ang maglalabanan dapat utol. Na kung may tinatago siya, no, kumbaga pa iniiputan ka habang nakatalikod, and then magpakawais ka rin sa pamamagitan na okay, ang buong akala niya nandito pa ako, may babalikan pa siya, yung pala ay wala na. Atras ako syempre, bahala ka dyan. Nasa oras ng ikaw ay bumalik, bye-bye, wala ka nang mababalikan. So yun po yun. So dito talaga siya mas lalong magsisisi na uy, nagpapaka-happy ako, pero yung ending pala, ako lang din pala yung uuwi na luhaan. So yun po ang mangyayari. So gawin nyo lang po utol ng walang takot. Kasi once na ginagawa ito sa inyo, sa akin kasi, hindi ko na pinalagpas. Dahil nagawa niya ako ng ganon, ayaw ko talaga ng ganon sa isang relationship. Dahil kapag binigyan mo ko ng lamat, wala na, hindi na po yan maaayos at saka ayaw ko na rin talaga. No? Hindi na kasi magiging healthy. Magiging toxic na lang lalo yung relationship ninyo. No, sakit sa ulo, yung tipong may iniisip ka, naku, niloko ako neto dati, naku, kaya nitong maglihim sa akin. So mga ganun, ang daming papasok na sa iyong isipan. So much better na, ipamigay na lang or magparaya na lang. At least, magiging happy ka pa, magkakaroon ka pa ng peace of mind. At saka syempre, mas lalo ka pa makakatagpo ng karapat-dapat talaga na para sa'yo. Okay? So ayaw mo pa ba nun? So yun lang po mga utol, sana ay nakatulong yung video na ito, and then sa mga nais ako makausap one-on-one, PM nyo lang po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Yes, magsiset po tayo ng appointment para sa inyo. So yun lang po, maraming salamat talaga. So ingat kayo, God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi.